Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa kalamidad. Dito, iisa-isahin natin ang mga kalamidad na umiiral sa buong mundo. Ang kalamidad ay nagmula sa salitang Latin na calamitatem na tumutukoy sa pagkasira o pagkawala. Ito ay unang ginamit ng mga Ingles noong gitnang panahon upang tukuyin ang mga pangyayari sa kapaligiran na likas ang sanhi tulad ng bagyo at lindol. Sa pagsisimula ng ika-6 na siglo, ang mga Pranses at Italyano ay naglatag ng panibagong pananaw sa kahulugan ng salita. Gamit ang salitang Pranses na disastre at Italyano na disastro para sa sakuna, idinagdag nila ang pananaw na maaaring gawa ng tao ang mga trahedya dulot ng kalikasan. May 3 uri ng kalamidad. Ito ay likas na kalamidad, kalamidad na gawa ng tao, kalamidad na parehong likas at gawang tao. Ang likas na kalamidad ay tumutukoy sa mga pangyayaring hindi nakokontrol ng tao sapagkat ang mga ito ay natural na nangyayari sa kapaligiran. Narito ang mga uri ng likas na kalamidad. Una ay ang bagyo. Ito ay spiral na sistema ng kaulapan na may dalang mabigat na ulan at may marahas na hangin. Ito rin ay tumutukoy sa isang napakalaking sistema ng kaulapan at malakas na hangin na kumikilos ng paikot na madalas ay may kasamang malakas at matagal na pag-ulan. Sunod ay ang daluyong o storm surge. Ito ay mataas na paghampas at biglaang pag-apaw ng tubig sa dagat dala ng epekto ng hangin o di normal at biglaang pagtaas ng lebel ng tubig sa dalampasigan dahil sa paggalaw ng anyong tubig dulot ng bagyo. Ang El Niño. Ito ay pattern ng klima na kinabibilangan ng kakaibang pag-init ng rabaw ng tropikal na bahagi ng karagatang Pasipiko. At ang kabaliktaran nito ay ang La Niña. Ito ay dahil sa kakaibang paglamig. Ito rin ay nagdadala ng labis na pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sunod ay ang pagsabog ng bulkan. Nagbubuga ang bulkan ng lava dahil sa malakas na pressure dulot ng matinding pagkulo ng magma sa ilalim nito. Sunod ay ang paglindol. Ito ay sakunang bunga ng biglaang paggalaw ng lupa na nagdudulot ng pinsala sa mga gusali, tulay, bahay at ng mga kahalintulad na estruktura o biglaang pagyanig ng lupa na resulta ng paggalaw ng bitak o fault. Isa sa mga hindi malilimutang lindol sa bansa ay ang nangyari sa Hilaga at Gitnang Luzon taong 1990 ay lakas itong 7.8 magnitude at kumitil ng 2,412 katao at nag-iwan ng pinsalang tinatayang 2 bilyon. Sunod ay ang tsunami. Ito ay nagmula sa salitang tsunami sa mga salitang Hapones na nangangahulugang alon o daungan. Karaniwang sinusundan ng tsunami ang isang malakas na paglindol na ang sentro ay nasa karagatan. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring mabuo ang mga tsunami sa Pilipinas mula sa Cotabato Trench, Manila Trench, Negros Trench, Philippine Trench at Sulu Trench. Ang mga daungan sa bansa, lalo na ang mga nakaharap sa karagatang Pasipiko, dagat kanlurang Pilipinas, dagat Sulu at dagat Celebes ay maaaring pagmulan ng tsunami. Sunod ay ang epidemya o pandemya. Ang epidemya, ito ay tumutukoy sa malawakang paglaganap ng sakit sa isang lugar sa isang tiyak na panahon at sa malaking bilang ng populasyon. Ilan sa mga epidemya ay ang epidemya ng bulutong sa Mexico noong 1519 hanggang 1520 na kumitil sa buhay ng 5 hanggang 8 milyong katutubo.
May tuturing na isang likas na kalamidad ang epidemya sapagkat maaaring maipasa ang sakit sa tao mula sa hayop tulad ng daga, paniki at unggoy. Ang epidemya ng typhus sa Rusya na kumitid sa 2 hanggang 3 milyong katao noong 1918 hanggang 1922 ay nagmula sa kuto o pulgas. Sunod ay ang pandemya. Ang pandemya ay ang pagkalat ng sakit na saklaw ang maraming bansa at ito ay nakaaapekto sa higit na malaking bilang ng mga tao. Ilan sa mga pandemya ay ang cholera noong 1899 hanggang 1923 saan daang libo ang namatay. Spanish flu noong 1918 hanggang 1920 na kumitil ng 50 milyong katao. At Asian flu noong 1957 hanggang 1958 saan 1 milyon ang namatay. At Hong Kong flu noong 1968 hanggang 1969 kung saan 1 milyon rin ang namatay. Ang Acquired Immunodeficiency Syndromes o AIDS na dulot ng HIV ay tinuturing na nagpapatuloy na pandemya na nagsimula pa noong 1981. Sa pagtatapos ng 2019, kumalat ang coronavirus disease o COVID-19 sa buong daigdig na nagpabago ng takbo ng lahat ng tao sa daigdig. Ang sunod ay kalamidad na gawang tao. Ito ay tumutukoy sa mga sakuna na dulot ng maling kilos o pasya ng tao o kinabibilangan ng mga mapinsalang aktibidad, kawalan ng pagkilos at pagkukulang upang magampanan ang epekto ng isang gawain. Narito ang mga halimbawa ng kalamidad na gawang tao. Una ay ang pagtapon ng petrolyo at kemikal. Ito ay polusyon na tumutukoy sa pagkalat ng langis o kemikal sa dagat at ilog na mula sa iligal at irresponsableng pagtatapon ng dumi. Pangalawa ay ang krimen at terorismo. Ito ay mga pangyayaring may kinalaman sa ugnayang pantao at kalimitan ay dulot ng pagkakaiba ng interes at kagustuhan. Ang kahirapan rin ay isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay nakagagawa ng krimen. Pangatlo ay ang digmaan. Ito ay karaniwang armadong labanan o marahas na palitan ng lakas ng magkasalungat na politikal na entidad upang itaguyod ang isang politikal na layunin. Ilan sa mga kilalang digmaan sa ating kasaysayan ay ang unang digmaan at ikalawang digmaan. Ang paggamit ng nuklear ay kabilang din sa mga kalamidad na gawang tao. Ito ay isang panganib na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala o kamatayan. Dahil dito, ang paggamit ng nuklear ay itinuturing din na weapon of mass destruction. Sunod ay ang cyber attack. Ang cyber attack ay tumutukoy sa pagkasira, pagnanakaw, pagpapalit ng impormasyon ng isang individual o grupo ng mga individual gamit ang internet. Ngayon ay dumako tayo sa mga uri ng kalamidad na parehong likas at gawang tao. Ang kalamidad na parehong likas at gawang tao. Ang mga kalamidad na ito ay magkatulad na maaaring bunga ng likas na puwersa ng kalikasan o ng maling aktibidad ng mga tao. Una ay ang pagbaha. Ito ay dulot ng alinman o kombinasyon ng tuloy-tuloy na pag-ulan sanhi ng bagyo o habagat at pagkakalbo ng kagubatan. Hindi maayos na mga sistema ng irigasyon o baradong kanal at daanan ng tubig dahil sa basura. Sunod ay sunog sa kagubatan o wildfire. Ito ay tumutukoy sa walang kontrol at mabilis na pagkalat ng apoy sa kagubatan na maaaring sinadya ng tao o likas na nangyari. Narito rin ang pagguho ng lupa o landslide. Ito rin ay uri ng kalamidad na bunga ng paglindol o matinding pag-ulan. Inuugnay rin ito sa mga aktibidad gaya ng pagmimina at pagtotroso. At sumunod ay ang polusyon. Ito ay ang paglalabas ng mapanganib na materyales sa kapaligiran. Ang mga makapipinsalang materyales ay tinatawag na pollutant. Hanggang dito na lang po ang talakayan natin para sa araw na ito.
Paalam!